Yo mga quiz! At andito na naman tayo para sa another episode ng PBA Story. Ang player na ating pag-uusapan ay ang player na hindi masyadong tumunog sa media. Isang humble at cool na player. One of the best players ng Lasal at tropa ni Mac Cardona. The Cool Cat, Mike Cortez. Alam niyo ba mga quiz na si Mike Cortez ay naghahanap pa rin ng mga bagong opportunity sa buhay? Kailangan niya ng trabaho ngayon and hopefully masilip naman ito ng ilang liga dito sa Pilipinas. Pero bago tayo magpatuloy, kung nais susuportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Si Mike Cortez ay lumaki sa US, obviously may roots na Amerikano. Ang 6-foot guard na ito ay unang naglaro at nadiskubre nung nag-high school ito sa Carson, California. Hanggang dumating ang araw na may isang tao ang kumumbinsi sa kanya na magpuntang Pilipinas at masubukan ang playing style dito. Noong time na yon, siya ay naghahanap ng trabaho at ma-pursue ang pangarap na maglaro overseas. 1999, una siyang nakaapak sa Manila at nanibago daw siya sa klima kasi sobrang init. Ito din ang panahon na nirecruit siya ng Lasal. Ayon sa kanya, ibang klase daw ang dating ng basketball sa Pilipinas kasi sobrang pisikal. Year 2000 hanggang 2002, kasama ang mga veteran players ng Lasal na si Mark Cardona at Rendren Ritualo, ang Lasal ay nakasungkit ng 3 UAAP titles at habang nasa Lasal, naglaro din siya sa PBL kasama si James Yap. Ang dalawang ito ay nag-team up hanggang sa nagkampiyon sila at tinalo ang veteran-laden na Shark Energy. Dahil sa kanyang magandang performance sa PBL at Lasal, siya ay naging kabilang sa Mythical 5 sa loob ng 2 seasons. In 2003, nagpa-draft si Cortez sa PBA selected by Alaska first overall. Hindi na nagtaka ang karamihan na first pick ito dahil sa kanyang style, agility, speed at basketball IQ. Ito rin ang mga dahilan kaya tinawag siyang Cool Cat kasi kahit sa mga practices at trainings, talagang ibang klaseng intensity niya. Dito sa Alaska, siya ay considered na successor ni Johnny A sa pagiging point guard. Kaso sa unang season niya, nag-struggle siya dahil sa triangle offense ni Coach Tim. Pero sa tulong ng ilang veterano gaya ni Ali Pic at Don Aliado, ang Alaska ay nanalo sa Invitational Cup. At kasama din si Brandon Cablay na inspire si Cortez na galingan pang performance niya hanggang na-regain niya ang old form at naging kabilang sa PBA All-Star. 2004 to 2005 season, gumaganda at humahaba ang playing time niya kasama ang nadagdag na player na si Sonny Tos. Ang pinakamagandang nangyari sa kanya ay noong nagka-tandem sila ni Willie Miller, tas naging consistent pa ang scoring niya. Muntik silang magkampiyon pero natalo nga lang sa Pure Foods Chunky Giants. 2006 to 2007 season, nagkaroon siya ng season-ending ACL injury at hindi na siya masyadong nagagamit. Kaya 2008, na-trade siya patungong Beverage Masters kasama si Ken Bono at ang kapalit si L.A. Tenorio at Larry Vonasher. 2009, bumawi ng tuluyan si Cortez. Mas ginandahan pa ang performance kaya sa kanya binigay ang Comeback Player of the Year at hindi lang yan. Sa taon ding ito, nagkampiyon ng Beverage Masters or San Miguel. 2010, siya ay na-trade sa Air 21 Express pero agad ring nailipat sa Ginebra and unfortunately, hindi siya nakakuha ng title dito. Pero dito sa team na ito, naitala ang kanyang first ever triple-double sa kanyang career na may 17 points, 11 rebounds at 10 assists at na-feature sa Best Player of the Week. 2012, nakabalik siya sa Air 21 kasamang ilang members ng 4-peat squad sa UAAP. 2013, napunta naman siyang Meralco at base sa pinakita niya dito, mukhang maayos naman ang support role niya. Medyo hindi nga lang talaga naging successful ang campaign nila dito. 2015, na-trade ulit si Cortez sa Blackwater Elite pero agad na-trade sa Global Port, isang taon lang ang lumipas. 2017 season, binalik siya sa Blackwater Elite at noong 2018, naging maganda ang experience niya nung naglaro siya sa East Asia Super League. First time niyang mag-compete sa international competition at kalaban nila ang China pero agad silang na-eliminate. Pagkatapos ng napakahabang career sa PBA, wala ng PBA team ang kumukuha sa kanya. Nung wala ng offer sa PBA teams ang dumarating, may offer naman ang St. Benilde sa kanya at kinuha siya bilang coach pero dahil sa pandemya, naisip ng pamilya niya na bumalik ng US para doon na manirahan. Teka, ano na nga ba ang ginagawa ni Mike Cortez ngayon? Ayon sa kanya,
Siya ay naghahanap pa rin ng trabaho ngayon at nag-e-explore ng mga opportunities doon. Ang hiling niya na sana raw may ilang basketball teams ang mag-offer sa kanya para makabalik siya ng Pilipinas. Sa ngayon, dahil wala pa namang trabaho, sumasideline siya sa mga guestings, interviews at paggawa ng podcast. Sana naman Lasal or ilang PBA teams dyan. Kunin nyo na si Mike bilang isa sa coaching staff. Mukhang may talent naman siya sa pagme-mentor. Sana magbukas ang mas maraming opportunity, especially na dumarami ng liga sa Pilipinas. No doubt si Mike ang one of the promising fastest guard sa PBA, si The Cool Cat, Mike Salonga Cortez. Okay mga kuys, hanggang dito na lang tayo. Salamat po sa panonood. Para sa inyong shoutout, abangan sa next upload natin. See ya!